Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hindi na lang sa mga flood control project, nadiskubre po ng Department of Agriculture na mayroon na rin umanong ghost o hindi nagawang farm-to-market road projects. Sa Region 11 o Davao Region at sa Zamboanga City daw yan at umaabot sa halagang 75 million pesos. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Agriculture Secretary Francisco Tiulo Real Jr., sinabing DPWH ang implementing agency ng mga proyekto noong 2021 at 2022 na may kabuang haba na 5 kilometers. Bago pa man pumutok ang tungkol sa mga manumalyo umanong flood control projects, natukoy na raw nila na meron ding ghost farm-to-market road projects. Tinutukoy na raw nila ang punot dulo nito at isa sa ilalim sa investigasyon ng mga sangkot na opisyal. Tinanggap ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagbibitiw bilang kongresista ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Itong pag-submit sa amin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Sinubukan namin through... Kahit nagbitiw sa pwesto si Co, sinabi ni D na dapat pa rin niyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa ngayon, hawak na raw ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon laban kay Co. Pero dahil nag-resign, wala nang kapangyarihan sa kanyang House Ethics Committee. Wala pa raw silang impormasyon kung bumalik na ba sa Pilipinas si Co. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ang nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Zaldi Co. Pati ang 17 iba pa kaugnay sa maanumalyang umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tapos na ang 10 araw na palugid para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. matapos bawiin ni House Speaker Faustino Boji D. III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang Zaldi Co. na nagpakita sa kamera. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamera. Ayon kay Co., dahil yan sa aniya ay totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ipinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Co. Noong Hulyo pa naka-medical leave si Co. sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Si Co ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Co para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Co na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot ni Co ang ethics complaint na isinampal laban sa kanya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Itinanggi ni Co na siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 national budget. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Mainam daw kung hihintayin muna ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Kaugnay naman sa pag-question ni Tiangco na nag-medical leave si Co kahit walang ibinigay na medical certificate, sabi ni Co, hindi naman ito requirement. Itinanggi rin ni Co na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Itinanggi rin ni Co na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw ni Co ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Sabi pa ni Co, ipatatanggal na niya ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Ang party list aniya ang mag-aabiso sa Kamara kung sino ang papalit kay Co. Sa iwalay na sulat, nag-leave din si Co mula sa Ako Bicol Party List. Sa ilalim ng batas, ang papalit sa nagbitiw na party list representative ay ang susunod na kinatawan sa listahan ng mga nominee na isinumite ng grupo sa COMELEC.
Giit naman ni Tiangco, kahit nag-resign si Ko bilang kongresista, hindi siya makakatakas sa mga kaso sa korte. Mag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Sa ombudsman, isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan si dating DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr., at siyam na iba pang DPWH official. Damay rin sina Aderma Angeline Alcazar, ang presidente at chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati ng 4 na miyembro ng Board of Directors. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga inirekomendang kasuhan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalap ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabilis na namang binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kinailangang sagipin ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga stranded sa Barangay Talayan dahil sa lampas taong baha. Itinulak na lang ang isang van na tumirik sa Biak na Bato Street. Naglutangan naman ang mga basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan na nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Nagdulot yan ng matinding traffic kahit sa G. Araneta Underpass. Nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Summer Avenue. Sa Maynila, binaha ang kahabaan ng Espanya Boulevard na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Abot binti ang bahang nilusaw ng ilang estudyante. May mga binaha rin sa Mindanao. Abot binti ang baha sa ilang bahagi ng Dato Udinsinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa malakas na ulan. Ilang bahay sa barangay Poblasyon ang pinasok ng tubig pasado alas 6 kagabi. Ang tubig na rumagasay mula sa bulubunduking bahagi ng bayan. Ang ulan sa Maguindanao del Norte at iba pang bahagi ng bansa ay epekto ng easterlies. Mainit na balita, may bagong low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa 1,360 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa mga susunod na oras, posible po itong pumasok ng PAR. May tsansa rin po itong maging bagyo. Kung sakali, tatawagin niyang Bagyong Paulo. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa bansa ang LPA. Easterlies ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa bansa, pero posible ring magbuhos ng mahihinang ulan lalo na sa silangang bahagi. Halos buong bansa kasama ang Metro Manila ay uulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya maging alerto sa heavy to intense rains na maaari rin hong maranasan sa ilang lugar. Pwede po itong magdulot ng baha o landslide. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Baha pa rin ang ilang bahagi ng Pangasinan dahil sa mga nagdaang bagyong Nando at Opong. Saan-saan ba mga lugar dyan sa Pangasinan, Chris? Connie, baha pa rin sa ilang lugar dito sa Dagupan City na isinilalim na sa state of calamity.
Halos 30 barangay sa lungsod ang nakararanas pa rin na epekto ng mga nagdaang bagyo at sama ng panahon. Tulad sa Dagupan, baha pa rin sa mga bayan ng Calasiao at Santa Barbara. Ayon sa PDRRMO, mahigit sa 700 residente ang nasa evacuation center pa rin sa Dagupan at Calasiao. Bukod sa Dagupan City, nasa state of calamity din ngayon ang mga lalawigan ng Cagayan at Oriental Mindoro. Kitestigo laban kay Atong ang isa sa mga akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong 2022. Siya ang security personnel na si Gleer Codilla. Kabilang ang affidavit niya sa 5 inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice bilang dagdag na ebidensya. Para yan sa mga reklamong murder, kidnapping at serious illegal detention laban sa mga sangkot sa pagkawala ng 30 sabungero. Nakapaghain na rin ng mga salaysayang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na sina Ella Kim at Jose. Nakatakda sa November 3 ang pagsusumite ng mga kontrasalaysay ng mga inirereklamo. Nauna nang naghain si Gretchen Barreto ng kanyang kontrasalaysay. Patuloy naman ang paninindigan ng mga kaanak ng mga nawawala na hindi sila bibitaw sa paghahanap ng hustisya. Patay ang isang motorcycle rider matapos siyang masalpok ng humaharurot na jeep sa Caloocan. Balitang hatid ni James Agustin. Biglang nag-counterflow ang isang humaharurot at pagewang-gewang na jeep sa FS Samano Road sa Camarin, Caloocan City nung Sabado. Sinalpok ng jeep ang isang motorsiklo na nasa tamang lane. Sa lakas ng impact, tumilapon na mag-asawang sakay ng motorsiklo. Tinulungan sila ng mga rescuer ng barangay na napadaan sa lugar. Yung dalawa, sir, nakadapa. And then, nakita namin, medyo ginanong ko, tinapik ko yung dalawa, kuwan pa naman sila gumagalaw. Tinanong namin kung anong pangalan, taga saan sila, sinabi naman po, sir. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Nasawi ang 32 anyos sa lalaking rider, habang nakakonfine pa ang 29 anyos niyang asawa. Wasak na wasak ang motorsiklo. Bumalagbag naman ang jeep sa gilid ng kalsada. Tumakas ang jeepney driver matapos ang insidente. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, ihahatid lang sana sa trabaho ng rider ang kanyang misis. Naulila ng rider hindi lang ang kanyang asawa, maging ang 2 anak na babae na 13 at 4 taong gulang. Na ganun. Para sa akin po, napakasakit po sa akin. Parang hindi ko matanggap na ganun ang nangyari sa anak ko. Mahirap po kasi unang-una po maliliit pa sila. Tapos siyempre walang sa kanila, maghahanap buhay. Dahil diyan sa sa nangyari po diyan. Ang babaeng biktima nananatili sa ospital at kailangan sumailalim sa 2 pang operasyon. Kailangan pa niyang operahan sa may left arm niya, tapos yung sa may balakang kasi bali din. Yung paa naman niya na operahan na kahapon, tsaka okay naman yung naging ng operasyon niya, naging successful naman. Nagpaabot ng paunang tulong pinansyal ang operator ng jeep. Ayon sa Caloocan Police, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng tumakas sa jeepney driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to properties. Sana po magpakita na po siya kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung mga financial kasi napakalaki ang gastusin. Sana sumurrender na siya para mabigyan naman ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ng hipag ko. Kasi nahihirapan din kami paano i-explain sa hipag ko na wala na yung asawa niya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na raw ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Sabi ng BC kahapon, dati pa siyang may naririnig na idinadawit si Romualdez sa anyay modus ng pag-deliver ng pera na inilagay sa maleta. Pero ngayon lang daw yun nalaman ng publiko dahil may nagsalita kaugnay nito. Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez sa mga akusasyon ng BC. Guni-guni lang daw ang sinasabing mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya dahil hanggang ngayon
ay wala naman daw maipakitang ebidensya. Sabi pa ng dating House Speaker, nakalulungkot na ang vice na na-impeach ng Kamara dahil sa paggamit ng maling pondo ang nagpapakalat ng mga anyay ganitong kasinungalingan. Wala pang pahayag ang kampo ng vice kaugnay nito. Pinuna ni dating Senate President Cheese Escudero ang anyay pagtukoy sa mga senador lang pagdating sa mga isinasangkot sa mga questionableng flood control project. Sabi ni Escudero, dapat kasama si dating House Speaker Martin Romualdez na itinuro niya na responsable rin sa paglihis anya sa investigasyon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Tumayo sa sesyon si Senador Cheese Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Puna pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita si Escudero ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka, hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po yung iba sa inyo natatakot. Kwenesyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice.
Nasaan na po ang separation of powers? Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pagbibitiw ni Zaldico bilang kongresista at mga kaugnay na issue, kausapin natin si House Ethics Committee Chairman Representative JC Abalos. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang Sir Rafi at sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa ating program. Opo, ngayon po at nagbitiw na si Zaldico, mapapanagot pa po ba siya ng Kongreso? Yes. Actually, Rafi, kahapon nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics kung saan pinag-usapan namin lahat ng kaso na hinaharap ng mga mambabatas ngayon. At kabilang na po dyan ang kaso ni former Congressman Zaldico. Nakalagay po sa rules ng Committee on Ethics na meron kaming jurisdiction sa and conducts as well as immunities, privileges, reputation, and House and all its members. Dahil po dyan, nawalan po ng jurisdiction ng ethics dahil nag-resign si Representative Ko. Kaso lang, hindi porket nag-resign siya, ibig sabihin, absuelto na po siya sa accountability. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan na hindi lang ang Committee on Ethics ang pwedeng takbuhan upang bigyan ng accountability at pananagutan ng ating mga public officials. We can still file criminal and civil cases. At gusto ko rin po hikayatin ang ating mga law enforcement agencies na gawin po nila ang trabaho nila. And most of all, we believe that Representative Ko must return and face the serious allegations against him. The Committee on Ethics, we have afforded due process to all members who are facing cases, but that is only one half of the story. As public servants or former public servants, kailangan rin meron tayong due courtesy. Hindi lamang sa batas, kung hindi sa sambayan ng Pilipino. But in so far as the House is concerned, wala na po kayong holding sa kanya. Paano po pa kaya maobliga si Zaldico na bumalik ng bansa at sagutin yung mga kaso at aligasyon laban po sa kanya? Okay, so I will not be speaking on behalf of the Committee on Ethics kasi ang jurisdiction ng Committee on Ethics ay nasa members lamang. Ngunit miyembro rin po ako ng iba't ibang mga committee ng House of Representatives and soon enough, pagkatapos po magtapos ang period of debate ng ating budget, magko-convene na rin ang iba't ibang committee ng Congress at sa aking pagkakaalam, dito po magkakaroon tayo ng mga investigations and of course proposed measures para siguraduhin at bantayan na gagawin ng ating mga law enforcement agencies ang kanilang trabaho. Ano po bang huling credible information nyo tungkol sa kung nasaan na po ngayon si Zaldico at kumusta yung kanyang kalusugan? Ang aming natanggap po ay ang resignation letter na kanyang inihain. And unfortunately, hindi po niya na-specify kung ano yung mga medical reasons ng kadahilanan kung bakit po siya nawala sa ating bansa. May binabanggit po siya sa kanyang statement na tamang panahon at tamang forum na sasagutin daw niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Meron ho ba kayong inkling kung saan ito at meron ba siyang isisiwalat? Of course, ang tamang panahon at ang tamang forum dapat agad-agad at pangalawa, dapat dito po sa bansang Pilipinas. Pero again, would you encourage him na talagang isiwalat ang lahat kung meron nga siyang nalalaman? I'm not only encouraging him, but it is an obligation we owe to the Filipino people, especially that you are and you were, especially that you were an elected public official. Nakalagay sa ating constitution, public office is a public trust, and the Filipino people deserve answers. Dahil po sa pagkakasangkot ng ilang kongresista sa umanong flood control projects, nako-question na po yung integridad at reputasyon ng Kamara. Ano pong planong gawin dito ng inyong komite? Of course, ang aking committee, tinatanggap po namin ang lahat ng complaints laban sa aming mga kapwa mambabatas. Kaya kami po, sinisigurado namin na wala kaming backlog sa Committee on Ethics. Kami po ay nagtatrabaho at napakaraming kaso na po namin na ginawa for initial discussions nung kami ay nag-meeting. At kabilang po dito ang kaso ni Representative Zaldico. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan na ang Committee on Ethics tatanggapin po namin lahat ng complaints na ihahain sa mga miyembro ng Kongreso na may hinaharap na kaso. Patungkol naman po kina Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at House Deputy Speaker Ronaldo Puno, nagpalitan na po ng complaint laban sa isa't isa. Ano po magiging aksyon nyo rito? Of course, unang-una gusto ko po kunin ng oportunidad na ipaalam sa aking mga kapwa mambabatas na ang mga complaints, kapag tinanggap na po siya ng Committee on Ethics, it is considered classified. Kailangan respetuhin po natin ang integridad at ng mga proseso ng Committee on Ethics. Pero dahil isiniwalat na ang kasong ito, aaminin ko, may kaso nga laban kay Representative Barzaga at nag-file nga ng kaso si Representative Barzaga kay Representative Puno.
Nagkaroon po kami ng initial discussions tungkol sa mga kasong ito, and I would like to ensure the members of Congress that they will be accorded their time and an opportunity to respond to the allegations against them. Very quickly po, magkakaroon ba ng epekto kapag nagpatuloy sila sa pagsasalita patungkol sa kanilang mga issue? Well, ang Committee on Ethics, meron po kaming contempt powers just like any other court. Kaya gusto aking mga kapwa mambabatas na respetuhin po nila ang aming komite, wag po mag-interfere sa aming mga proseso upang ang aming mga miyembro mag-decide kami at mapag-usapan namin ng maayos ang ninalaman ng kanilang content. That's why we will be impartial and we will be judicious when we go about our duties. At gusto ko rin po ipamahagi sa ating mga kababayan na nung nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics, ang dami pong reforma na ginagawa sa aming internal rules. Kabilang na po ang pag-shorten ng time period kung saan dapat madispensa ang mga kasong naihain laban sa mga mambabatas. Abangan po natin yung mga resulta ng inyong investigasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa lahat ng ating mga viewers. Yan po si House Ethics Committee Chairman Representative J.C. Abalos. Pinalawig pa ng 30 araw ang ban sa importasyon ng bigas. Sa November 2, nakatakdang magtapos ang naunang inanunsyong 2 buwang import ban. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posible pang tumagal ang rice import ban hanggang sa matapos ang taon, depende sa sitwasyon. Bumagsak daw kasi ulit ang presyo ng palay sa gitna ng harvest season at masamang panahon. Bumaba po ito hanggang 6 na piso kada kilo sa ilang lugar. Kasabay niyan, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatakda ng floor price at emergency procurement ng palay. Magdadagdag din ng mga bodega para makabili ang gobyerno ng mas maraming ani sa halagang 17 pesos kada kilo ng wet palay. Sabi pa ng Agriculture Department, pinag-aaralan ng pamahalaan ang muling pagtaas ng taripa sa bigas. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro mula 30 hanggang 64 pesos ang kada kilo ng imported rice, depende sa klase. Nasa 33 hanggang 65 pesos per kilo naman ang local rice, depende rin po sa klase. Huli kam sa Maynila ang pagtangay ng cellphone ng isang bantay ng printing shop na 2 beses na rin palang nanakawan noon. Balita hatid ni Jomer Apresto. Napahinto sa paglalakad ang babaeng yan sa bahagi ng Blumentritt sa Maynila nitong linggo. Bahagya siyang lumapit sa isang printing shop habang nagmamasid sa lugar. Ilang saglit lang, dali-dali niyang tinangay ang cellphone ng isang lalaking nasa bangketa sa katumakas. Ayon sa may-ari ng printing shop, pamangkin niya ang biktima na nakaidlip habang nanonood ng K-drama. Yung mga tricycle dito, nakita na nila, napansin nila, akala customer lang. May nag-chat nga rin sa akin, nakilala nga daw. Ito na raw ang 3 beses na nakuha na ng cellphone ang kanyang mga bantay sa kanilang shop. Sa kuha noong mga nakaraang buwan, makikita na nagbenta pa ng sigarilyo ang lalaki. Ilang saglit lang, kinuha na niya ang cellphone ng bantay na nakaidlip din noon. Nagkaroon din umano ng insidente na natangay rin ang kanyang alkansya ng iba pang salarin. Actually, nung nakuhanan ako ng barya, almost 15,000 po yun. Kasi iniipon ko po yun, no, yung baryang yun. Palagi na nangyayari yun. Kaya yung ginawa ko, naglagay ako ng CCTV ko. Sabi ng barangay, hindi nila residente ang salarin sa pinakabagong insidente ng pagnanakaw. Magsasagawa raw sila ng investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan nito. May mga pulis kasama namin, binabacktrack ko namin yan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinamaan ng community-acquired pneumonia si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, September 11, nang isugod sa isang public hospital ang pastor dahil umano sa hirap sa paghinga. Kalaunan, na-diagnose siya na may community-acquired pneumonia na may moderate risk. Agad naman daw sinabihan ang korte at noong September 15 ay nagbigay ng authorization para sa pagkakaospital ng pastor. Sa ngayon, stable na ang lagay ni Kibuloy sa ospital. Nahaharap ang pastor sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV.
Huli kamang pag-araro ng truck sa isang motorsiklo sa Davao City. Sara, kumusta yung mga sakay ng motor? Rafi, dead on the spot ang rider habang sugatan ang kanyang pasahero. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Tibungco, binabaybay ng truck ang inner lane ng daang Maharlika Highway. Nasa gilid naman ang motor na nag-overtake sa linya ng truck. Doon na nasalpok ang motorsiklo at pumailalim sa truck ang mga sakay nito. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang pamilya ng mga biktima at kumpanya ng truck na babayaran ang lahat ng gastusin sa libing at ospital at sa pagpapagawa sa motor. Walang pahayag ang truck driver. Nagpaliwanag na raw ang kontratistang si Sara Diskaya kung bakit siya nag-finger heart nang pumunta sa Department of Justice nitong Sabado. So did she apologize? Parang hindi naman siya apology. There was more of an explanation of why she did what she did. She said something about it being connected to her campaign. But we're not in campaign period anymore. This is an investigation, not a campaign. Siyempre hindi maganda kasi this is a serious thing This is not a photo op. It's not a good gesture. But definitely hindi dapat maulit 'yon. Kahapon, bumalik ang mag-asawang Diskaya sa DOJ para sa case build-up kaugnay sa questionableng flood control projects. Ayon sa kagawaran, nagpasa ulit ng mga dokumento ang mga Diskaya para naman ipaliwanag ang lawak ng kanilang mga proyekto, paano nakuha ang mga kontrata at magawa ang mga iyan sa buong bansa. Iimbitahan din daw ng DOJ ang mga dati at kasalukuyang mambabatas na idinawit ng mga Diskaya na nakakuha umano ng mga kickback sa flood control projects. Karamihan sa mga idinawit ay itinanggi na ang mga alegasyon ng mga Diskaya. Choose happiness ngayong Tuesday, mga mare at pare. May pa-belated birthday bash ang fans ng Kapuso star na si Miguel Tan Felix. Back from his solo vacation sa South America, heartwarming celebration agad ang sumalubong kay Miguel para sa kanyang 27th birthday. Full-on party ang hatid ng fans mula sa birthday treats hanggang sa parlor games last Sunday. May ilang nabigyan pa ng chance na makaaktingan ang kanilang idol. Sobrang happy ko na at least kahit paano meron akong celebration ng birthday kasi galing akong South America. So doon ako nag-celebrate ng birthday ko on my own. Pero ngayon at least meron akong celebration kasama yung family ko. Halos nag-zero visibility sa kalsadang yan sa isang coastal area sa Vietnam. Kasagsagan niya ng landfall ng Typhoon Bualoy o Bagyong Opong na naminsala rin sa Pilipinas. Hindi bababa sa 13 ang naitalang namatay roon. Halos 50 iba pa ang sugatan. Nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar. Kaliwat kanan na ang paglilinis ng mga residente. Tuloy-tuloy rin ang clearing operation sa mga natumba at humambalang ng mga puno o poste. Sa unang pagkakataon, may contractor na ipinatawag at nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure. Update po tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, humarap nga ang mag-asawang si Pacifico o Curly at Sara Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagpapatuloy ng ginagawa nitong investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Unang dumating dito, Connie, sa ICI itong si Sara Diskaya at bitbit naman ng Senate Sergeant at Arms ang asawa nitong si Curly Diskaya na nakakontempt pa rin sa Senado. Ito ang unang beses na humarap sa ICI ang mag-asawa sa pagdinig na nanatili pa rin hindi bukas sa media. Tikom ang bibig ng mag-asawa sa mga tanong ng media, pero ayon sa abogado nila na si Attorney Cornelio Samaniego III ay humihingi ng mga dokumento ang ICI. Kahapon, Connie, halos buong hapon sa hearing ang umano'y mga kasabwat ng mga Diskaya na sina dating DPWH Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka ay gusto lamang makatiyak ng komisyon na na-review at na-cross-check nila ang mga
mga testimonya ng dalawa. Babalik pa raw sina Hernandez pero hindi pa sinasabi ng ICI ang schedule ng dalawa. Samantala ay pumirma ng kasunduan na makipagtulungan ng ICI sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang AMLC ay nakakamonitor ng mga assets sa bangko at naglalabas ng freeze order at humihingi ng freeze order sa Court of Appeals. Ayon kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., ang kooperasyon ng dalawang ahensya ng gobyerno ay para labanan ang korupsyon. Narito ang magkasunod na pahayag ni Justice Reyes at ni Attorney Hosaka. Common sense dictates that the law and the strong institutions must stand together as a unified team to address corruption. It is only through cooperation that we can confront the many faces of crime, graft, and the darker aspects of governance. Thus, today's memorandum of agreement is not a mere formality. It is a firm dedication of our shared resolve to root out corruption and defend the trust of the Filipino people. No particular focus. I guess the Commission just wants to make sure and probably in a way review and make sure that their testimonies are accurate. It's like pretty much like cross-checking. Connie, inaasahan sa mga susunod na sandali ay lalabas na itong mag-asawang Diskaya matapos ng kanilang pagtestigo sa ICI at nakaschedule din ngayong araw itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Nanumpa na sa pwesto ang 5 bagong undersecretaries ng Department of Public Works and Highways. Sila ay sina Ariel Perez bilang Undersecretary for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services, Arthur Bisnar na Undersecretary for Regional Operations, Charles Calima Jr. na Undersecretary for Special Concerns, Samuel Rufino Turgano na Undersecretary for Legal Services at Ricardo Bernabe III na Undersecretary sa tanggapan ni Secretary Vince Dizon. Maraming inalis o pinag-resign na opisyal ng DPWH Dizon sa gitna ng issue sa manumalyang flood control project sa bansa. Una na rin niyang pinagpaliwanag ang ilang opisyal na may marangya umanong pamumuhay o sangkot sa substandard na mga proyekto. Spotted ng netizens ang sweet moment ni Rita Daniela at basketball player na si Maclaude Guadagna sa pagdiriwang ng birthday ng Sparkle Star. Ang tanong ng netizens, in her dating era na nga ba si Rita? Sa real post kasi ni Rita ng kanyang 30th birthday celebration sa Instagram, tila may sweet moment and holding hands ang dalawa sa dulo ng video. Isa sa mga invited sa celebration ni Rita, ang basketball player. May cute interactions din ang dalawa sa social media. After ng kanyang birthday, nagwagi rin si Rita bilang Best Actress sa Sinag Maynila 2025 Independent Film Festival. Para yan sa pelikulang Madawag ang Landas, Patungong Pag-asa. Gumanap si Rita bilang isang guro sa malayong paaralan na nakaranas ng karahasan at health crisis. Very thankful naman si Rita sa pagkilalang natanggap niya. Congratulations, Rita! Ang kawayan hindi lamang nakatutulong sa kalikasan, pwede rin pong gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na end ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar at ituturo po ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ang mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede ho kayong tumawag, mag-email o kaya bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Muling ipinagtanggol ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang kanyang kasamahan na si resigned Representative Zaldi Co. Idinitalya rin ni Garbin ang mga susunod na mangyayari bago makapagdeklara ng kapalit ni Co. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina?
Rafi, sa loob ng linggong ito ay isusumite ng Ako Bicol Party List sa COMELEC ang resignation letter ni Zaldico para mabigyang daan ng proclamation ng papalit sa kanya. Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., magkakaroon din ng resolusyon ng Ako Bicol Party List para isumite sa COMELEC ang pangalan ng papalit. Ang papalit ay ang third nominee na si Attorney John Almario Chan. Sunod dito, ayon kay Garbin, maglalabas ng Certificate of Proclamation ng COMELEC na isusumite sa Office of the Secretary General ng Kamara. Apektado rin ng resignation ni Ko ang leadership ng PCFI o Party List Coalition Foundation Inc. Si Ko kasi ang president nito. Ayon kay Garbin, dahil bakante na ang posisyon ng president, nag-schedule daw ang PCFI ng eleksyon ng mga bagong officers sa susunod na linggo. Nanindigan si Garbin na nagkakaisa ang Ako Bicol Party List sa likod ni Ko, lalo na raw sa panahong ito. Nanawagan si Garbin sa publiko na bigyan ng due process si Ko para masagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Nang tanungin kung paano mabibigay ang due process gayong wala naman sa bansa si Ko, sabi ni Garbin, nagpahayag na si Ko ng intensyong bumalik sa bansa. Wala pa naman anyang mga reklamong isinampa laban kay Ko at puro alegasyon pa lang anya sa ngayon. Aminado si Garbin na apektado ang serbisyong ibinibigay ng Ako Bicol sa publiko dahil nakatenga raw ang kanilang mga proyekto. Idiniin niyang di naman yun dumaraan sa kongresista dahil nasa DSWD ang ayuda. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Hinihimok ng ilang kongresista ang Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang kanilang mga pagdinig kaugnay sa flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno. Pero ayon sa ICI, mananatili itong pribado. Kung bakit, alamin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Mapasenado o Kongreso, bawat soundbite at eksena sa mga pagdinig kaugnay ng flood control projects nasusundan ng publiko. May public at media access kasi sa mga ito sa pamamagitan ng live TV coverage at live streaming online. Bagong binge-watching habit nga raw, hirit ng ilang netizens. Tunay naman kasi ang issue, malapit sa sikuran ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya mungkahin ng ilan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, magbigay rin ng public o media access sa kanilang pagdinig. Gaya ng BPO employee na si Faye Edhao. Aniya, pera ng taong bayan ang nakataya kaya kailangan bantayan. Mahirap din siya kasi nga madaming opinion, iba't ibang sari-saring opinion. Pero though kailangan natin magbigay ng opinion talaga kasi if ever hindi, so parang baliwala lang tayo sa kanila. So parang sila lang talaga nag-usap-usap. Ang hirap po kami nga, wala kaming luxury bag eh. So yun po. Si Cyrus Cotton na gusto niya rin makitang responsable ang paggamit dito. Transparency. Yun. Kasi yun yung pinakamahalaga when you're working talaga, na that you should have transparency on your work. Importante naman para sa tsuper na si Salvador Treviana na walang maging duda sa mga hearing kaya dapat mabantayan ng taong bayan. Pangit naman yung kung sila-sila lang. Mamaya magkalagaya na naman, hindi na pa-ere, di ba? Ilang mamabatas din ang naghihimok sa ICI na isa publiko ang mga pagdinig para sa full transparency at maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon naman kay Brian Keith Hosaka, Executive Director at tagapagsalita ng ICI, hindi nila ila-livestream ang mga hearing ng komisyon para maiwasan daw ang trial by publicity at hindi aniya magamit sa pamumulitika. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nadaganan ng truck ang isang tricycle sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Barangay San Francisco, tumagilid ang truck habang dumaraan sa Quirino Highway. Nagkataong dumadaan noon ang tricycle. Ligtas naman ang tricycle driver, pati na ang truck driver at kanyang pahinante. Nakatakda pang mag-usap ang dalawang panig sa estasyon ng pulis. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Bacolod City. Ayon sa salaysay na isang saksi, sakay ng motorsiklo ang biktima at kanyang kapatid nang lapitan ng riding in tandem at pagbabarilin sa Barangay Mandalagan. Agad tumakas sa mga sospek. Ginagamot pa sa ospital ang nakababatang kapatid ng biktima na may tama ng bala sa likod at balikat. Ayon sa kanilang mga kaanak, walang kaaway ang magkapatid. Wala pang matukoy na motibo ang pulisya sa krimen. Isa sa ilalim naman sa forensic investigation ang baril na nakuha sa sling bag ng isa sa mga biktima. Mga mare at pare, miss
nyo na ba ang kulitan sa bahay ni Kuya? Totoo ang chika, may version 2.0 ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Magsasama pa rin ang kapuso at kapamilya stars para sa 20th anniversary celebration ni Kuya. New roster ng Sparkle at Star Magic housemates ang magpapakita ng mga kwento ng totoong buhay. Ang mga kabataang Pinoy na G sa hamon ng pagpapakatotoo makikilala na this October sa GMA. Para sa updates, tumutok sa official social media accounts ng Kapuso Network at PBB. Malupit na pet for today ang isang energetic na kambing sa Oriental Mindoro. Deserve daw ng alaga ang pangalan na Kulit. Kung duda kayo, heto ang patunay dyan. Ayun no, parang kiti-kiti sa likod ang kambing na si Kulit sa bayan ng Nauhan. Wala namang spring ang mga paa pero hindi mapakali sa pagtakbo at pagtalon. May pagka-daredevil pa ang alaga. Madalas itong madatna na nasa bubong at matataas na lugar. #GOAT o greatest of all time sa akyatan. Patawarin na si Kulit dahil literal na kid o batang kambing pa lang naman. Ang ilang videos ng alaga ay daang-daang libo na ang views. Ababa! Trending! Aba talaga naman. Talagang yan, kambing ay climbing na siya. Oo nga. Wow! Ang cute. Ang cute nito. Pero wala masyado yatang nag-aalaga na dito sa Maynila. Oo no? nga. Panay sa probinsya. Oo, Parang gusto ko tuloy. Kakaiba yung may pet na kambing. Oo. Pero in fairness, nakuha niya yung genes ng kanyang mga cousins na mga mountain goat. Na Ayun. talaga namang mahilig sa pag-akyat. Oo nga. At Diba? very stable ang mga paa talaga nila. Correct. Di Ang ba? galing. Cute. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 86 na araw na lang. Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.